Samantalang ngayong National Women's Month, ating pong sinasariwa at binibigyang pugay ang kabayanihan at kontribusyon ng kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat kwento po ng tapang, galing at dedikasyon, makikita natin kung paano humubog ang kababaihan sa ating kultura at lipunan. At sa buong buwan na ito, araw-araw po nating papahalagahan at tatalakayin ang iba't ibang kwento ng kabayanihan ng mga natatanging Pilipina. At para pag-usapan ito, makasama natin si Sir Paul Mark Andres. Good morning, Rise and Shine, Sir Paul. And welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Fee together with Dayan. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, no, at sa ating mga tagapakinig, no, pagpapala po sa inyong lahat. Good morning, Sir Paul. Well, una po sa lahat, bakit po mahalagang ating pong balikan at pag-usapan ng papel ng kababaihan sa kasaysayan po ng Pilipinas? Siguro po tandaan po natin na ang pag-uusap tungkol sa nauukol sa kababaihan sa kasaysayan ay kasama sa isang buong kasaysayan ng Pilipinas, no, na napakalaga nito dahil ito yung bumubuo sa ating kasaysayan. Sa makatuwid, kung ito ang ating titingnan, dapat tingnan natin ang kasaysayan natin kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba-ibang rehiyon at sa iba-ibang lugar. Halimbawa po, no, para mas maunawaan natin, halimbawa po sa ating trabaho, no, may gusto tayong makilalang tao. Gusto ba natin siya makilala gamit lamang ang chismis, no, na kanyang mga ka-work, di ba? Hindi naman siguro. Gusto natin makilala ang tao ng buo, yung kanyang perspektibo at ang kanyang ka-work. At pag nabuo natin yung kaisipang ito, tayo ay makikita natin na tutulong ito para mabuo ang ating pagka-Pilipino at ating pagkatao, no? So yun po. Alright, babase ako doon sa mga nababasa ko sa mga history books, civic at kultura ng mga libro nung elementary at high school. Yun yung mga nakilala ko, mga babaeng, mga bayani dito sa ating Pilipinas o sa ating bansa. Sa inyong pananaw, Sir Paul, sapat ba ang pagkilala sa kontribusyon ng mga kababaihan sa ating history books? Alam niyo po, sa tingin ko po, ipso facto na tinanong natin yung tanong na yan ay isang pahiwatig na hindi talaga sapat. Dahil sa Pilipinong kultura, no, sa Pilipinong filosofiya, nakikita natin na kapag nakikita na natin, halimbawa umuulan, hindi na natin to tinatanong. At ipso facto na tinanong natin siya sa makatuwid ay hindi pa ito sapat. Pangalawa, no, sabi ng mga feminista, yung history books daw is problematic term din yan, no? History, ibig sabihin pananaw ng lalaki. So sa makatuwid, sabi nga nila dapat na may her story. So sa makatuwid, no, masasabi natin na may bias dito sa tanong na ito. Bakit? Dahil nakatuon ito sa history, pangalawa naman nakatuon ito sa aklat. At yung aklat ay perspektibo ng elitista sapagkat madalas ang nagsusulat ay yung nakapag-aral. So ang tanong po natin, ano ngayon ang puwang ng mga perspektibo natin sa kasaysayan na uukol sa babae na hindi nakatala, na hindi nagmula sa mga edukado. So ang sagot ko po ay hindi po ito sapat dahil sa tatlong kadahilanan. Una, tinatanong po natin ito ngayon, sa makatuwid dito nakikita. Pangalawa naman ay ito ay nakatuon sa lalaking perspektibo. At pangalawa po, nakatuon po ito sa perspektibo ng elitista. Alright, well with that, let's talk about her story. Sino-sino po ba yung mga maituturing na mahalagang babae sa kasaysayan po ng Pilipinas na dapat mas makilala po ng publiko, sir? Opo, napakaganda po nung tanong, no? Kaso na ako po ay nakukonsensya, no? Kasi pwede natin i-google yan, makikita natin napakadami sila sila Gabriel Silang, no, si Melchor Aquino, si Trinidad Texton. Napakadami po, no. Ngunit ako po ay nakukonsensya sa tanong na ito dahil tila baga namimili tayo ng mga best, no, na isasali natin. Kasi kung titingnan natin ang bayani sa astonisyong pagtingin, no, sa Pilipinong kultura, makikita natin na ang bayani ay pwede idalumat sa konsepto ng bayanihan, no. At ang bayanihan, no, sa konsepto na ito ay lahat tayo ay bayani, no. Ibig sabihin, pag nagpatawag ng bayanihan sa probinsya, lahat ng tao doon ay pwedeng tumulong at magbigay ng kagandahang loob, bubuhatin yung bahay at magtutulong-tulong para mailipat ito. Ito ang bayanihan, hindi tayo namimili lang. Ngunit kung titingnan natin sa kasaysayan, ang lahat ng Pilipino may kakayahang magbigay ng kagandahang loob. At ito ang characteristic ng bayani, no? Sa Astronesiano, Bagani. Sa ibang wika pa ay Wani, no? Ano yung katangian nitong tatlo na to?
ito ay may kakayahang magbigay ng serbisyo na walang kapalit. Kaya nga kawani ang tawag sa ating mga nasa gobyerno, no? So, siguro kung tatanungin ako, sino yung dapat makilala natin, syempre madami tayong pwedeng ibigay dito na sa listahan na nabanggit ko kanina. Ngunit tingnan din natin, sino ngayon yung mga tinatawag nating bayani na hindi lamang nagbigay dahil nakilala sila at naisulat, sino din yung mga hindi naisulat, no? So yun po yung aking tingin. Alright. Sir Paul, panghuli na lamang po, ano ang pinakamahalagang aral na maibibigay ng kanilang mga kwento sa mga kabataang Pilipino ngayon? Sa tingin ko po, no, ang ito sa pinakamahalaga na naibigay sa kanila, o naibigay nila sa atin, no, ay yung paalala, no. Ikaw man ay lalaki, babae, tomboy, ikaw may bakla, ikaw may mayaman, mahirap, no, ikaw ay may kakayahan maging bayani, no. Ikaw ay may kakayahan na magbigay ng kagandahang loob sa kapwa mo. So bilang isang Pilipino, ikaw ay may kapanyahihang magbigay ng kabayanihan. So yun lamang po, no. Well, maraming salamat po sa mga ibinigay niyo po sa aming kaalaman at perspective tungkol po sa mga kababaihan on how they're portrayed in our history. At salamat po sa inyong oras. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas. Muli nakapanayan po natin Sir Paul Mark Andres. Salamat po. Salamat po.